2 Corinthians 2:14. Yun, yan. Sabi po rito sa verse 14, ngunit, salamat sa Diyos at lagi niya kaming isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa aming pakikipag-isa sa Kanya. At sa pamamagitan namin, pinalalaganap ng Diyos sa lahat ng dako ang mabangong halimuyak ng pagkakilala sa Kanya o sa Panginoon. Napansin niyo po yung verse na yun? Sabi niya, isinasama ka sa parada ng tagumpay. So si Lord, magtatagumpay. Sure yun. Amen? Ngayon, isasama ka niya. Wow! Pag tinawag ka, may cultivation na mangyayari. Pe-prepare ka. O naalala niyo si Pablo. Di ba? O nabulag na si Pablo. Diba? Yung kwento, nabulag. Ang tagal nun, bulag siya. O, tingnan nyo ha. At ito matindi. Kapag ka kinukultivate ka, may gagamitin sa'yo si Lord. Kasi tingnan nyo yung kay Pablo. Naalala ko lang po, tingnan nyo yung kay Pablo. Diba? Bulag. Biglang sinabihan si Nathaniel. No? Naalala nyo? Sabi ng Panginoon sa kanya, nagpe-pray si Nathaniel. Sabi ng Lord sa kanya, Nathaniel, puntahan mo dun si Pablo. Ngayon, nananalangin dun. No? Puntahan mo at mayroon akong word na pasasabi para sa kanya. Sabi ni Nathaniel, Lord, mamamatay ng Kristiyano yun. Alam niya, baka gusto mo ba akong mapahamak? Parang ganon. No? Hindi, sabi ng Panginoon, meron akong pagagawa sa kanya. Pansinin nyo, even si Paul, no, pinapuntahan kay Nathaniel. Amen? Merong kailangan gamitin din si Lord para ikaw ay ma-prepared. Amen po ba? O, ganyan din yung nangyari kay Pedro, kay Cornelius. Di ba? Pag binasa niyo sa Book of Acts, ganun din. No? Nananalangin siya, may lumabas na kumot, ang sabi, kainin mo. Ang una naintindihan niya, pagkain lang, ayun pala, mayroon palang ipapa-meet sa kanya si Lord na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon nung unang panahon na naintindihan niya. Kaya sabi sa kanya, lahat ng nilinis ko, no, ay malinis na. So, pinatawag si Pedro. Bakit tinatawag si Pedro? Para kila Cornelio. Para sila Cornelio ay alagaan, para i-mentor, para i-prepare. Amen po ba? Si Moses, nung inahandle niya ng Israel, no? Dumating naman si Jethro, yung kanyang biyanan. No? Para magkaroon din siya ng kaunawaan. Dahil that time, ang pag-handle niya ng mga tao, talagang grabe. Mula umaga hanggang gabi, hindi na natutulog si Moses. Sabi ni Jethro, mamamatay ka kagad niyan. Ito gawin mo, ganyan. Oh. Diba? Merong may gagamitin si Lord. No? Si Pablo ay si Timoteo, ginamit si Pablo. Amen? Amen? Sabihin mo sa Panginoon, may gagamitin sa iyo si Lord. Ihahanda ka ni Lord. Ephesians 4:11 hanggang 12. Tignan niyo po. At binigyan niya ng ilan na kaloob upang maging apostol, propeta, ebanghelista, pastor at guro. Amen? Sino raw nagbigay niyan? Si Lord. Di ba? At binigyan niya ng ilan. So si Jesus po tinutukoy dyan na nagbigay ng fivefold ministry sa church. Amen? Ano po dahilan? Verse 12. Ginawa niya to upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang ng Panginoon. Hello? Kaya kayo po, iniahanda kayo ni Lord. Kaya naglagay siya ng fivefold ministry. Meron siyang itinalaga para ihanda po kayo. Hindi lang po kayo, praise God, ako'y mananampalataya na, atin dito, atin doon. Kaya sila pinadala para kayo po'y ihanda sa paglilingkod.